hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center.
Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. May na kita ka barangay 1 minuto na nakalabay halas 8 haaga. Maupay nga morning. Happy Thursday everyone. Welcome haton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Huwebes nga adlaw, Pebrero 12, 2026. Atipen pumida ito na iyo kahampang. Kapag natin didiha Master Control Engineer Alquina Baldonido. Pinagito na overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Siyempre inuupdan kita hanato ng mga sister stations. San Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, Mapay nga aga Charmaine Perito Balves, RP Sogod, good morning Aljon Malot. Sugad man siyempre PIA Southern Leyte, Sir Bong Pidalino. Pinagito na Regional Head Serian Arinto. Good morning gihapon, gadaka na Sir Dindo Alaras. DYDC-FM na Visayas State University, Habaybay City. Glody Kayunda, maupay nga aga. Good morning hato na mga tiga pamati. Mga ka-livestream, good morning. Franz Navarrete Probe, good morning. Dinalawat kita ang mga balita impormasyon. Gintirigog nga puwersan, magkalain-lain nga station na Radyo Pilipinas, PCO, hailarum hiton PCO, ngan syempre aton tikang ha akadim para maghataghin na mga balita. Tikang ha magkalain-lain nga probinsya hanaton rehiyon na 8. Aton gihapon mababatian, mababaruan aton kahimtang na panahon tikang haira dapit parina nga adlaw na Huwebes nga iba pa nga mga pahibaro. Para diri kita maligbukan samtang adi na kita na ikatarapos ito na simana. Huwebes na diri la sinasabot ito na oras. Speaking of panahon na didihamon syudad hito na Borongan, madalumdum la kita no, yan ang agahan na Huwebes. Nagpapabilin ito na shear line nga nakakaapekto upod kita ito na Visayas, the whole Visayas. Pati pangani ito na Southern na Luzon. Salitin na nga mga oras ito na Borongan City, we have 25 degrees Celsius nga na may dakita na eksperyensyahan nga mga pagtarihti. Anditali hiningan iba pa nga hulagway tikang haaton na syudad habugos nga probinsya uroon na. Samtang kadtuon ta naman ang aton na iba-iba nga mga kaugrupo diyan ang adlawhan na Huwebes. Unahon ta ito na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog with Charmaine Perito Balves. Maupay nga aga Charmaine. Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visaya.
Ayan, damang salamat, Ate Pen Pumida, tikang dida sa Radyo Pilipinas Borongan, and good morning sa imong mga kaupo dida ngan sa bugos nga pwersa sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning, Good morning, Charmaine. Boss. Ayan, so good morning liwat sa aton igkasi. Okay, sister station tikang sa Radyo Pilipinas Sugod, pinagikan Kuya Aljon Malot. Yes, good morning Kuya Aljon, ngan sa bugos nga pwersa. Mga kaupod ni Muldida sa Master Control sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras sa Radyo Pilipinas Sugod. And yes, good morning sa aton kaupod sa Akadim, tikang sa VSU DYDC-FM, Sir Glody Kayunda. Yes, good morning sir. And dinhi naman sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Novelon, ako ang iyong makakaupod Charmaine Perito Balvas. Ngan kaupod naton sa Master Control si Engineer Jovan Cardenas. Okay, so siyahan update sa pagtagapanahon dinhi sa syudad sang Kalbayog. So yes, Ate Pen, di kang pakagabi, kakulog pa nga duro-diretso ang pag-inuran nga amon eksperyensya dinhi sa syudad. So kutob pa ini, yan na ang kaagahon. Oo, yan na nga nga mga pangurasan, nakapahuway man gihapon. Oo, nag-break time, anay, ang pag-inuran. Pero madam po ganamang kalangitan, yan ang mga oras sa temperatura nga 26 degrees Celsius, pinakahamubo sa 24 degrees, pinakahitaas sa 29 degrees Celsius. So adi paghihapon ang posibilidad sa pag-uran, yan na nga adlaw. So diri gihapon kita malimot nga pagdarasan aton mga proteksyon, sugad sa payong, raincoat, kalo, nang maghirot linabi nga tungod sa diretso pag-uran madalunot ang mga kakalsadahan ngan maging alerto kita perme. Okay, so update naman sa pagtaga tubig Kalbayog Water Company Incorporated. So good news sa mga concessionaires, waray service advisory nga ginpalusad tikang sa Kalbayog Water Company. Okay, so diretso normal ang supply sa tubig, pero of course ano tungod sini nga aton na eksperyensya nga pag-inuran. Oo, iton nga magtirok na lalawat kita sin tubig para may kita magamit nga safe, malimpyo nga tubig kasi di ba kung nagiinuran, usually ito naglulubog ang tubig ng diri, pwede imnon. Oo. So magtirok na lang kita, in kaso man nga mawara ang supply sa tubig. Oo. And of course, ito nga ito nagtitirok nga tubig. Oo. Takpan na liwat para liwat natin malikyan nga ukyan ini sa mga dengue, paligyan lahat naton ang pagkasakit. Usa pa nga update sa pagtaga-kuryente. So warliwat service advisor nga ginpalusad hiunong san pagkaparong san kuryente duro-diretso ang admon supply dinhi sa Samelco 1. Sa pang good news. Ngan usa palot nga good news. An LGU Kalbayog. Okay, so sirain nag-update para sa mas hamis nga garbage collection. Pagka may ada schedule sa kada tagsa ang lugar sa Happy Valley area San Kalbayog. Okay, so pinaagi sini nga pag-update sa garbage collection schedule. Okay, so paplanuhan na ang bago nga ruta sa truck, mas klarado nga collection frequency ug magkamay-ada sa mga designated pick-up points. So masangkayan ini nga pag-update sa garbage collection. Okay, so sa mga kalbagnon linabi, so deadline ni nga trabaho sa gobyerno nga aside sa pagkolekta, in trabahoon o responsibilidad luwat ini sa komunidad. Okay, so kita liwat in magdisiplina sa paglahabog sa aton mga basura dire nga iglabugla sa biskan diin, Okay, so usa pa nga update din higihapon sa Kalbayog. Okay, so ongoing and ginbubuhat nga training, tuloy ni kaadlaw nga training, gintikangan kasan Kulo, Pebrero 10, kutob iniya na Huwebes, Pebrero 12, on Basic Incident Command System, BICS. Ini sa pagpanguna sa Office of Civil Defense, kasubong o sa pag-organisar sa CDRRMO.
So ini nga BICS mga sangkayan ano in usang sistema pamaagi kung paano okay ginpapaupay an operasyon ano in kaso may ada mga sakuna o sugad san bagyo, baha, sunog, pagbayog san tuna nano pa man nga mga emerhensya. Okay, so kaupay sini ang mga mag-attender ano mahibaro sira ano in maging organisado ano gamay ada sin plano ano kun ano ba nila mga task nga bubuhaton in kaso sini nga mga emerhensya no so waray nakalisang maaram sila kun nanon era mga bubuhaton kasi di ba oo kung may ada sa kuna diri pwede nga kanya-kanya ang trabahoon ito nga ni nga solo-solo la sira ano mas umaupay gihapon nga nagkakaurusa ini nga aton mga responders. Okay, para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Pakusog sa LGU Kalbayog ang mga serbisyo panlawas para sa mga burod ug minasusan. Probinsya sa Samar nag-aandam sa pag-abri sa NCCA Regional Cultural Center sa Eastern Visayas. Ngan probinsya sa Northern Samar makakabenepisyo sa national programs nga magpapadagmit sa pagtindog sa mga classrooms. Ini nga mga balita o iba pang sumat aton igsusunod sa second part sa natong programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Charmaine. Aron parihito na ito na panahon. Ano? Pero yan, medyo nahuraw kami yan na didihang Borongan City. Alright, so warahi Sir Bong Pedalino. Kumusta naman natin ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod, Southern Leyte. Kumusta Kuya Aljon? Ito ang panahon na Southern Leyte. Ang na iba pa nga mga pauna nga notisya. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Pen, good morning. Maupay nga aga no sa ato nga tibok pwersa diha sa DYES Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan sa Panguna. Yes, good morning Ate Pen and again sa Panguna ni Ate Ruth Rivera Abunda. Likewise, rin pa nato nga sister station ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Ate Charmaine Perito Balvez, maupay nga aga, no? And ingon man sa ato nga mga kaubanan diha sa DYOG sa Panguna sa ato nga acting station manager Sir Gene Nabilon. Ingon man sa ato nga partner station ang DYDC-FM diha sa Visayas State University. Sir Glody, maupay nga aga maadjong buntag, no? And sa ato usab nga mga kaubanan diha sa DYDC sa Panguna, no, ni Dr. Cristina Gabarillo. Gikan diri sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Alzon Malot. And kauban nato karon sa Master Control Kuya Rito Cabales ng ato nga mga interns gikan sa Southern Leyte State University o gingon man ang ato nga mga work immersion students gikan sa Sugod National High School. Unahon nato Ati Pen, Ati Charmaine, Kuya Glody ang update sa ato nga panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte sa kasamtangan. Hingpit ang wala sa hingpit nagpakita siyang kahayag si Haring Adlaw, although adunay paningkamot Ati Pen at Charmaine, Kuya Glody, no, sa iyang pagpakita siyang kahayag apan na gihapon ang baga nga dag-om sa kawanangan ngani ato nga posibleng lauman ang pag-uwan nining adlaw nga Huwebes susama no kagahapong adlaw. So ato nga pahinumdom sa ato nga mga higala no dili malimot sa pagdala sa inyong nga tagsa-tagsa ka mga proteksyon, payong, raincoat para sa ato nga mga motorista and kung mamahimo no magdala usab og extra nga bado or sinina mga higala aron gyud kung ugaling kita mahumod no dayon nga makailis kay inviting kaayo ang kining susama nga panahon sa nagkadaiya nga mga sakit no. Oo ngani personally Ati Pen, Ati Charmaine, Kuya Glody nasakpan gyud kita sa ubo no. So ato nga pahinumdom sa ato nga mga higala no nga mag-careful kita sa kanunay kay lawas ra ba gyud no ang ato nga puhunan mga kaigsunan.
And also make sure to follow no kanunay nga magsubaybay sa mga update gikan sa ato nga mga otoridad no sa ato nga pag-asa sa gikaingon pa ni Ate Charmaine no ni Ate Pen. Although sa kasamtangan mga higala wala kita gibantayan nga low pressure area sulod man or gawas sa ato nga Philippine Area of Responsibility apan padayon nga naghatod kining shear line no og mga pag-uwan. And para usab sa ato nga mga kaigsunan no, please do make sure to follow ang inyong nga mga local authorities kay previous nga mga adlaw Ati Pen, Kuya Glody, Ati Charmaine, ubay-ubay nga mga tunghaan diri sa Southern Leyte ang nagkanselar og klase no tungod sa walay hunong nga pag-uwan nga nasinati, kumbaga precautionary measure to ensure ang safety sa ato nga mga estudyante ug ato nga mga magtutudlo no kay even ang ato nga Department of Education adunay memorandum kung ugaling yellow, orange or red rainfall na no adunay category as to the declaration or suspension of classes ang face-to-face classes no. So again, kanunay kita nga magsubaybay sa update gikan sa ato nga mga otoridad. Dili kita sa update sa ato nga linya sa kuryente sa kasamtangan Ati Pen, Ati Charmaine, Kuya Glody, nagpagawas og scheduled power interruption ang ato nga Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco para kini karong adlaw. Lauman no, alas 9 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto masinati ang power interruption sa ato nga mga konsumidores no dihay portion sa poblasyon diha sa Malitbog. And same gihapon mga higala, alas 9 sa buntag pero medyo taas-taas kini, alas 5 sa hapon no apektado niini ang ato nga mga konsumidores diha sa Purok Manga sa Barangay Asuncion padulong na sa Purok Estrella sa Barangay Ibarra sa Dakbayan sa Maasin. Lain pa nga scheduled power interruption mga higala ato na lamang pong ipasabot in advance kay ug mga adlaw nga Biyernes no alas 9 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon masinati ang temporaryo nga pagpawong sa linya sa kuryente sa ato nga mga konsumidores diha sa Nunok Norte to Pinaskuhan, to Hinapo Gamay og San Agustin diha sa Dakbayan sa Maasin no. So para sa mga apektado nga mga konsumidores mamahimo nga magpahigayon sa inyong mga kalihukan nga nag-require og kuryente prior to your scheduled nga power interruption. And of course, take note usab no aron dili gyud makalitan no dili matingala kung kalit nga mawala ang inyong nga linya sa kuryente. Dugang pa nato nga pasabot no gikan sa Southern Leyte State University kun SLSU, nagpasabot sila Ati Pen, Ati Charmaine, Kuya Glody nga ang pagpasa sa mga requisitos, mga dokumento para sa admission mga higala para na usab kini sa bag-o nga semester no ang academic year 2026 to 2027 online application ang deadline mga higala karong Pebrero 20 no nining tuiga. So para ni atong buot malakip sa pamilya sa SLSU ang Bugtong State University no sa kinatibukan nga probinsya sa Southern Leyte mamahimo nga mo comply i-submit ang inyong mga requisitos sa dili pa ang naasoy nga petsa. Alright, para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sugod. Nining adlaw nga Huwebes sa Pebrero 12 tuig 2026. Lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Hinunangan nagpahigayon og Comprehensive Development Plan o Executive Legislative Agenda Realignment Workshop. Libuan na ka-residente sa St. Bernard, Southern Leyte nga apektado sa daotang panahon nakadawat og hinabang gikan sa gobyerno. Inyusab nga tangan na Junior First Aiders Program gilusad sa Red Cross Southern Leyte Chapter. Og sa lain pa nato nga balita, Eastern Visayas State University mibisita sa Southern Leyte State University alang sa benchmarking. Kana Ati Pen, Ati Charmaine, Kuya Glody ang inyong atangan kay samo nga pagbalik sa Radyo Pilipinas Sugod. Among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Din lamang gihapon sa programang Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat Aljon Malot ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sugod Southern Leyte. Oras nga 19 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Ato na na-greet good morning Merly Hikomo, Pakito Sabungan.
Mauran daw di dahira ha probinsya ito na Samar, France Navarrete Probe. Good morning. Ato naman kita ha DYDC FM ha Baybay City ha sa kubito na Visayas State University. Glory Kayunda, maupay nga aga. Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Damong salamat Ma'am Pen og good morning Eastern Visayas. Mayong buntag Visayas State University ug mayong buntag Metro Baybay. Og good morning diha sa atong partner stations sa Radyo Pilipinas Borongan. Morning. Yes ma'am, good morning. Kapinagi kang Ma'am Pen and also sa Kalbayog, Radyo Pilipinas sa Kalbayog kang Charmaine Perita Balvez. Og diha sa Radyo Pilipinas sugod sa Southern Leyte kang Aljon Malot og sa PIA Eastern Visayas. Good morning usab sa mga naminaw karon sa bisan asang dapit din naabot atong pagsibya og sa mga nakaantabay sa atong tagsa-tagsa ka mga Facebook live. Good morning ug welcome ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glody Kayunda ug akong kauban si Micaela Gongora ang maghatod kaninyo sa mga balita, update ug serbisyong publiko dinhi sa Baybay City, Leyte karong adlaw. Og update sa panahon diri Ma'am Pen kang Miss Charmaine og kang Aljon. So nagpakita gyud ang adlaw diri sa dakbayan sa Baybay though na ay higayon nga tabunan kini sa dagom apan mipakita gihapon ang adlaw. So pero dili gihapon kumpiyansahan mga higala no kay 60% ang chances nga maguhan na gihapon. So tips magdala og payong og raincoat kung mugawas mga higala. Bantayan ang lokal nga pag-asa bulletins para sa posibleng rainfall warnings o baha nga tungod gihapon sa shoreline no sa Visayas. Og update sa kuryente diri sa dakbayan sa Baybay so far sa miaging semana o hangtod karon nga semana no wala gipagawas nga power interruption dinhi sa dakbayan sa Baybay. Og wala say nasinati nga unscheduled nga mga power interruption so sa kasamtangang panahon. So padayon gihapon ang pagmonitor sa buhatan sa Lieco alang sa mga posibleng apektadong lugar tungod sa pag-inulan no og kalit nga weather disturbances labi na sa naglabay nga pipila ka adlaw. Og sa water service update diri sa dakbayan sa Baybay so wala gihapoy gipagawas nga water interruption diri sa dakbayan sa Baybay og sa pagpaningkamot sa Baybay City Water District nagkandak sila og final inspection sa northern billeting schools para sa IVRA mga higala para pag-check gihapon sa water supply og flow nga ma-ensure ang readiness and smooth stay para sa mga aplikante o sa mga participants So sa kahapsay ug kalinaw ang mga personahe sa Baybay City Police Station ubo sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idilio nibisita sa Alta Vista Elementary School dinhi sa dakbayan sa Baybay og nakig-dialogue sa mga magtutudlo kini nga kalihukan ubo sa EMPO nga nagtinguha sa pagsiguro sa kahapsay sa eskwelahan, pagpugong sa krimen ug pag-akses sa seguridad alang sa mga estudyante ug school premises. Og mao katuang update dinhi sa dakbayan sa Baybay ug alang sa mga balitang nakalap diri sa Baybay City, VSU nanguna sa Eastern Visayas sa pagpatuman sa Land Bank Government Purchase Card Program. Og Baybay City Health Office nagpahigayon og dengue awareness session. At ang mga detalye ng atong mga balita sa ikaduhang bahin ng atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Back to you, Ma'am Pen. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Glody Kayonda. Samtang adi naman adto na laray uluhan na notisya na hikay ni Sir Bong Pedalino na PIA Southern Leyte. Provincial PSA pundok sa mga civil registrars ng hatag og mga live certificates sa mga kabataan. Samtang dinhi naman haton na dapit yan ang mga oras
Madalumdum la ito na ato na panahon usahay magtarihti umuranhin na tigda nga masulog epekto lagi hapon hito na shear line bugos kita nga Visayas apektado kita hini madampug la ito na ato na kalangitan samtang waray naman kami hiupo di dahato na pa heavy rainfall warning pero kanina pa inihan alas 5 aga oray pa man adton kanan alas 8 upod adton Biliran, Samar Province, sa Leyte pa yellow warning inihiya. Pero bisan pa man na makaka-experience lagi hapon na sugad nga kondisyon mauran-uran ito na Eastern Samar. Samtang adton na latest nagpagawa sa kakulup alas 5 nagkulup adton na PDRRMO hina situational report number 3. May pagisumpay inihan epektuhan na paspas susunod nga uran didihaamon na probinsya tigampahan na Lunes nga adlaw. Umabot na 130 nga kabarangayan habugos nga probinsya ng Eastern Samar. Adto na apektuhan na shear line kundiin na sobra 19,000 nga pamilya o 62,000 plus individual. Adto na report nga naapektuhan. Kakulupini nga pasitrep adto na PDRRMO. Nga ni kakulup na sabi tagihapon nga may nagihapon pipira pa nga mga kabarangayan mga kairayahan ito na Dolores amo naging babaha lagihap. Ay iba pa nga lifelines power waray man na skeda power interruption ito ang Isamelco paglalauman ito na tuloy-tuloy nga serbisyo elektrisidad habugos nga probinsya ito na Sinirangan Samar water okay man daman pareho ito na komunikasyon pasiorden generally peaceful kami didi habugos nga probinsya ito na Sinirangan Samar. Ang mga paanunsyo naman atensyon mga taga Borongan may paanunsyo ito na Borongan City Comelec. Magkakamayadahin na special satellite registration. Didila inihito na duukla naman barangay Tabok. Ira naman na barangay hall. Yan na ining adlaw. Pangandaman na ito na natikaharanina nga barangay ngan SK elections. Salit ito na Comelec Borongan City. Magdudumara yan na ining adlaw. Posible start na kay alas 8 inihan aga. Nga da inihiton ka alas 2 sila yan nga udto. Singabutay niyo ayaw niyo palampasano ini nga higayon magparehistro kamo via satellite special satellite registration didi mismo barangay Tabok didi hiton ira barangay hall. Adun mga kabataan nga maedad 15 or naedad 15 paigbaw, ubisan iton mag-15 di dahito November 2. Iton adlaw mismo hiton election pwede na kamo magparehistro. Kung mga bago kamo, mga bago nga mga botante, an magpapatransfer han ira naman rehistro, tikang hiton ibang bungto or tikang hiton ibang barangay, suwak na suwak. Di dahiton special satellite registration. Dirila ini kanan mga taga-barangay Tabok nga tanan ini pwede kay Register Anywhere program kaapi iton barangay Tabok iton RAP kung tawagan. An magpapa-correct o magpapa-update haton ira record, an magpapa-reactivate han record. So bisita kamo nga diha barangay Tabok covered court para naman hining special registration kon special satellite registration. Samtang good news naman ato na mga micro, small and medium enterprises sa nakalabay nga adlaw, 33 diretso aton approve aton ira loan, haylarom ini hadton regional road show han SBC DTI. Samtang good news naman mga Boronganon kay formal na nga ginabrihan adton Animal Bite Treatment Center. Dinhi aton syudad na Borongan para ma-decongest iton ESPH. Madagmit na diretsyo na kita masiserbisyuhan adton mga animal bites sa kontra rabies. Dinihiton Borongan City Health Office sa Barangay Songko, Borongan. Pero hiton Tuesday pa, next week pa iton formal nga pag-open hiton serbisyo. Kabarangay oras nga 1 minuto na laog sa 8:30. Adi na ilatag tana adto na mga laray uluhan han Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. DTI-SB Corporation Regional Roadshow ginabuhat ta Borongan City.
Same-day loan approval para iniha MSMEs na ginabelable. LTFRB 8 nagpatawhin 30 dias nga suspensyon kontra iniha na nahidabi nga sarakyan Hanbasay road crash nga nakawat inihin 4 nga kinabuhi. Samtang board member Yadaw na iliher nga regional chairperson hana 4L Eastern Visayas. Ang mga detalye hini kaupod aton iba pa nga mga detalye hanaton na mga kasalagabay aton ipapahat dinila ha aton taramdan ha second half hataramdan. Good morning, Eastern Visayas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. 32 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Nasulod na kita ha second half ato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Gintirigom nga pwersahan na PCO, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Philippine Information Agency nga naton na kabakyang ha Academe, DYDC-FM ha na Visayas State University ha Baybay City. Ganyan na, ato na tikangan, ato na paglatag, ato na mga detalye ha na mga impormasyon na balita. Unahon ta ato ang RP Calbayog, masunod ang RP ang PIA Southern Leyte, RP Sogo, DYDC-FM. Maupay nga aga, mi Charmaine Pirito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Yan damang salamat at ipan pumidangan para sa detalye sa mga balita nga nahikay dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, Shahan. Siyudad sang Calbayog, ginpakusog ang mga serbisyo panlawas para sa mga burod o minasusan. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mas ginpahugot sang gobyerno lokal san Calbayog ang serbisyo panlawas para sa mga burod ug ira gindadara pinaagi sang programa Responsive Care to the Unborn. Ginbuhat ang stakeholders consultative meeting para magkatirirok ang mga health workers, social welfare officers ug development partners sa katuyuanan nga mapaupay ang maternal ug child health services sa syudad. Nauna sini ginlansar ang programa nga nakatutok sa luwas nga pagburod, tama nga nutrisyon ug temprano nga paghibaro san posible nga komplikasyon. Gintikangan nga liwat san City Health Office ang mas mahugot nga pagmamonitor san prenatal check-ups sa mga barangay health centers para masigurado nga regular nga naeksamina ug natatagan san angayan nga pag-ataman ang mga burod. Lain sa serbisyo medikal, naghahatag liwat ang CSWDO san bulig pinansyal sa mga kwalipikado nga mga benepisyaryo
Sekretaryo para makabulig sa gastuson bahin sa pagbuburod. Pinaagi sini nga inisyatibo katuyuanan sa syudad nga mas sigurado an mas luwas nga panganganak ug mas healthy nga pagtikang san kinabuhi para sa kada bata nga kalbayognon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. Provincial PSA pundok sa mga civil registrars nang hatag og mga live birth certificate sa mga kabataan. Adin report ni Sir Bong Pedalino hana PIA Southern Leyte. Radyo Pilipinas, report. Pipila ka mga kabataang tinunan sa elementarya sa siyudad sa Masin o lungsod sa Macrohoning Lalawigan ang nakaanggon og mga certificates of live birth nga gimantala na sa security paper kon SICPA. Kini nahimo human ang probinsyal nga buhatan sa Philippine Statistics Authority o ang Association of Civil Registrars in Southern Leyte, ACRE-SL. Nagpahigayon og proyekto pagpanghatag sa maong mga dokumento isip kabahin sa pagsaulog sa ika-36 katuig nga Civil Registration Month karong bulana sa Pebrero 2026. Ikatulo na karon katuig nga kini gihimo. Tagulha ka LGU makapahimo sa maong proyekto diin sa unang tuig tag napulo lang ka bata kada LGU. Sumala pa ni Eutimio Liebado Jr., Provincial Head sa PSA. Apan gidugangan kini sa miaging tuig og sa karong tuiga, tag 20 na kabatang beneficiary ang matag LGU. Si Liebado nagkanayon dihang nahinabi ni Loloy Salazar sa PIA. Karong tuiga, ang mga beneficiaries sa libreng SICPA printed birth certificates mao ang mga kabataan sa Macrohon District Grade School sa lungsod sa Macrohon og duha ka elementaryang eskwelahan sa Dakbayan sa Maasin, ang Maasin Central School og Tomas Opos Pilot School. Lain pa nga tumong sa maong kalihukan, mao ang pagsabwag sa katawhan og kaalam, pamatyag og kahibalo unsa ka mahinungdanon ang civil registration. Ang birth certificate nga naay security paper usa ka dokumento nga lisod mapiki o giila kini sa national o international nga level. Dugang pamahayag ni Eutimio Liebado Jr., Chief Statistical Specialist sa Provincial PSA. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pedalino, alang sa Good Morning Eastern Visayas. Na mga salamat, Sir Bong Pedalino. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa naguna nga balita gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, libuan ka mga residente sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte nga apektado sa daotang panahon, nakadawat og hinabang gikan sa gobyerno. Ang detalye ihatod ni Miss Ria Mikate. Radyo Pilipinas, report. Nakadawat og hinabang gikan sa gobyerno ang libuan ka libulupyo sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte nga grabing napektuhan sa nakalbay nga pagkusukoso sa bagyong Tino. Ato sa payout sa tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged place workers kontupad, anahan sa 1,329 ka benepisyaryo nga nakalista sa DSWD, isip nga totally damage ang households ang nakadawat og tabang pinansyal. Gipangunahan ang payout sa Dolly Southern Leyte ubos sa pakigtambayayong sa tupad coordinators ug sa lokal nga pagamhanan. Subay niini nang hinaot ang LGU nga ang maong assistance makatabang sa ginagmay nga paagi ngadto sa mga lumulupyo. Gipasapot usab sa buhatan nga ang gobyerno kanunay padayon sa pagpangita og mga paagi aron sa mas long-term nga solutions sa problema ilabi na sa mga mountain area. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Adi naman adto na balita tikang DYDC-FM, Sir Glody Kayunda. Maupay nga aga. Radyo Pilipinas, report. O galang sa mga balitang nakalap din sa Dakbayan sa Baybay,
VSU nanguna sa Eastern Visayas sa pagpatuman sa Land Bank Government Purchase Card Program. Alang sa mga detalye niya si Micaela Gongora. Sa Visayas State University kung VSU, ang implementasyon sa Government Purchase Card kung GPC program sa Land Bank of the Philippines human mapermahan ang Memorandum of Agreement kung MOA netong Pebrero 5 ng kasamtangang tuig. Ang kasabutan gipermahan ni VSU President Dr. Pros Ivy Yepes o Land Bank Retail Banking Group Head o First Vice President Christine Marie Cuevas. Ang VSU maoy unang universidad sa Eastern Visayas nga mipatuman sa maong programa. Ang GPC usa ka credit card nga gamiton isip alternatibong pamaagi sa pagbayad sa pipila ka gastuhanan sa gobyerno sama sa travel expenses, accommodation, fuel, automotive services o gagmayng palitunon nga adunay ubos nga kantidad. Sumala sa universidad ang inisyatiba na hiuyon sa nasudnong paningkamot sa Bureau of the Treasury o Department of Budget and Management kung DBM aron mapalambo ang financial management sa mga ahensya sa gobyerno. Gitinguha sa GPC program nga mapaligo ng internal control, maminusan ang pagdumala og kwarta, kun cash handling, mapadali ang mga proseso ug mahupay ang kabugaton sa tradisyonal nga procurement system. Pinahiuyon sa MOA ang mga card ay abante nga security features sama sa EMV o 3D one-time passwords kun OTP. Kini ipagawas ngadto sa mga opisyal ug empleyado sa VSU nga anaa sa opisyal nga katungdanan. Aron masiguro ang integridad sa programa, siguroon sa VSU ug GPC Program Administrator ang hustong implementasyon ug internal policies niini. Ipasiug daw usab ni Dr. Yepes ang kahinungdanon sa kolaborasyon ug matod niya ang GPC naghatag og mas streamlined nga mosuporta sa operational continuity nga dili makompromeso ang transparency, audit requirements ug fiscal discipline. Pinaagi sa maong kolaborasyon mas gipaspasan sa VSU ang pagbalhin ini padulong sa modernisasyon, mas transparent nga mga transaksyon ug mas hapsay nga operasyon sa universidad. Gikan sa VSU DYT sa FM, Micaela Gongora. Good morning. Daghang salamat, Micaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Samtang didinabaan ha Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan, DTI SBC Regional Roadshow, ginbuhat sa Borongan City. Same-day loan approval para ha MSMEs na ginabilable. Ada naton report. Radyo Pilipinas Report. 26 DTI Small Business Corporation Regional Roadshow nga naghatag same-day loan approval para sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa probinsyan Eastern Samar. Ang roadshow ginorganisar ang Department of Trade and Industry Eastern Samar nga pinamumunuan ni Provincial Director Pedro Bimbutan, kaupod ang Small Business Corporation nga ginrepresentara ni SB Corp Visayas Group Head Francisco Buenavides. Panuyuan hini nga mapadali nga mapasayon ang pag-akses han mga negosyante, hapundo paran pagpadako ngan pagpadayon han ira mga negosyo. Ang aktibidad ginbuhat ang Melinda's Restaurant and Garden, Barangay Songco, Pebrero 10, bisan pahan makisig nga pag-uuran nga naglakip on-site online registration, loan application, credit evaluation ngan financial assessment. Ang mga loan nga gin-applyan amo intikang 50,000 pesos tubtob 300,000 pesos nga ginaprobahan ha pareho nga adlaw, samtang ang mas dako nga loan amounts ginaagi pa ha mas detalyado nga assessment. Sumalakan SB Corp Eastern Visayas Corporate Executive Officer 3 Antonio Elmer Garado, maabothin 50 nga MSMEs ang tinambo nga nag-applyhan pa utang. Naibaruan nga 33 nga MSMEs ang aprobaran ng IRA loan application hapareho nga adlaw Pebrero 10. Ang interest rate han loan amo in 12% kada tuig o 1% per month nga nakabase ha diminishing balance salit mas abot kaya para hagudti ay nga mga negosyante. Ang pagbayad pwede pinaagihin post-dated checks, GCash o Palawan Express nga may ada subsidized nga transaction fee. Ginpahayag liwat ni Garado nga ang mandatohan Small Business Corporation diri ila pagpautang kundi pagkolektahan mga loan agud masiguro nga magpadayon ang financing program han gobyerno. Ang SB Corp usa nga government financial institution nga naka-attach ha DTI nga nasasakupan han audit han Commission on Audit ngan supervision han Bangko Sentral ng Pilipinas salit kinahanglan maging responsable ang mga borrower ha ira pagbayad. Panuyuan han DTI SB Corp Regional
Regional Roadshow nga mapakasig ang MSME sector sa Eastern Samar, pinaagihin mas paspas, mas episyente ngan mas accessible nga financing program nga makakabulig sa pag-asenso han lokal nga ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Probinsya sa Samar nag-aandam sa pag-abre sa NCCA Regional Cultural Center sa Eastern Visayas. Pamatian tan detalye matikang kan Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas, report. Bumisita sa Iloilo City ang gobyerno probensyal sa Samar para sa benchmarking activity kakulop sa Tauhay NCCA Cultural Center ng Regional Hub como kaparte sa pag-andam sa plano nga pag-abri sa NCCA Regional Cultural Center sa Eastern Visayas nga plano itindog sa probinsya sa Samar. Katuyuanan sa benchmarking nga adman ang mga epektibo nga modelo sa pangobyernuhan, pasilidad ngan pagpadalagan san usa nga regional nga sentro nga pankultura agud masiguro ang mahapsay nga implementasyon sa nasabi nga proyekto sa Samar. Ginlalauman nga ang proyekto magahatag sa mas hilawig nga oportunidad para sa mga lokal nga alagad sa sining and cultural workers ngan magsiserbe nga lugar para sa mga programa nga pan-edukasyon ngan pankultura nga mga aktibidad. Padayon ang pag-andam ngan koordinasyon agud matuman ang proyekto nga gintatalinguha nga magpapakusog sa cultural tourism ngan identity sa bug-os nga rehiyon Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa namo report, Suzette Pretensyo. Good morning, Eastern Visayas! Aljon? Yes, samtang sa dugang pang balita gikan sa Radyo Pilipinas Sugod Junior First Aiders Program gilusad sa Red Cross Southern Leyte Chapter. Ang detalye ihatod ni Dalia Orit Datwil. Radyo Pilipinas, report. Aron daghang kabataan makantigo sa pagresponde sa mga emerhensya, usa ka pagbansay ang gipahigayon sa Philippine Red Cross PRC Southern Leyte Chapter pinaagi sa Red Cross Youth ug Safety Services niadtong Pebrero 9, 2026 sa St. Joseph College sa Dakbayan sa Maasin, probinsya sa Southern Leyte. Ang maong pagbansay nagtumong sa paghatag og kahanas sa pagluwas sa kinabuhi, ilabi na sa pag-atubang sa mga emerhensya, sama sa pagkatuok, cardiac arrest ug uban pa. Sa kinatibukan, 62 ka mga RCY volunteers ang aktibong miapil, dili lamang sa mga lecture, kundi usab sa practical ug simulation exercises aron mas mapaligo ng ilang kahibalo sa first aid. Sumala sa PRC, pinaagi sa mga inisyatiba, gipaligo ng mensahe nga safety matters ug nga ang mga voluntaryo adunay dakong papel sa paghatag ug kausaban ug pagluwas sa kinabuhi sa komunidad. Balita gikan sa Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa report, Dalia Orit Datwil. Good morning, Eastern Visayas! Samtang sa lain pang balitang nahikay din sa dakbayan sa Baybay. Baybay City Health Office nagpahigayon og dengue awareness session. Alang sa mga detalye ng akong report. Radyo Pilipinas, report. Baybay City Health Office ug usa ka dengue awareness session alang sa mga grade 6 nga tinun-an sa Barangay Banahaw Elementary School ning Dakbayan isip kabahin sa paningkamot sa pagpaligon sa kahibalo sa komunidad batok sa dengue. Ang kalihukan gipangunahan sa mga grade 12 nga tinun-an pinaagi sa ilang SWAT project. Diin gihatagan og pagtutok ang mga rason sa pagkailap sa dengue. Ang sayong mga timailhan og sintomas niini, ang 5S nga estratehiya batok sa dengue ug ang adlaw-adlaw nga mga buhat nga makatabang sa pagwagtang sa puy-anan sa lamok. Isip dugang nga kalihukan, gihatagan og higayon ang mga tinun-an sa pag-apil sa usa ka praktikal nga aktibidad sa paghimo og eco-friendly nga bitik sa lamok gamit ang mga ginamit nga plastic nga botilya. Pinaagi niini nakat-on sila nga bisan ang yano og sayon nga makit-an nga mga materyales sa panimalay makatabang sa pagkunhod sa kadaghanon sa lamok ug sa pagpanalipod sa ilang mga pamilya batok sa dengue.
Pinaagi sa maong inisyatiba, gilauman nga mas mapalalom pa ang kahibalo ug aktibong partisipasyon sa kabatanunan sa pagpanalipod sa kahimsog sa komunidad ug sa paglikay batok sa dengue. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda, good morning. Na mga salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga suma, testihanon, LTFRB 8, nagpataw naman hina 30 dias nga suspensyon kontrahan na hidabi nga sarakyan hana Basay Road crash nga nakaawat hina 4 katawo. Ang report, adyato na pamatian hiday si Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Nagpagawa sin opisyal nga pahayag ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 8 may tungod na nahitabo nga disgrasya kalasada si Sugpuron, Barangay Balod, Basay Samar, didaton Pebrero 10 nga nakamatay hinupat ka tawo. Kasumpay hini ipinatuman ni Regional Director Gualberto N. Gualberto ang kumpiskasyon ng 30 dias nga preventive suspension order hangatanan nga units nga adahi laromhan prangkisa na hidabi nga sarakyan. Ini nga pita din nagud masiguro ang talwas nga operasyon nga nagud matagan hinwadan investigasyon han ahensya. Kasumpay hinigin mamanduan liwat ang operator nga ipailarom ang nga tananira nga driver sa compulsory drug testing nga mandatory nga pagtambong han road safety seminar. Kinahanglan liwat nga ipresentar ang nga tanan nga sarakyan para han inspeksyon agud mapiho ang era roadworthiness o ang pagiging kwalipikado kondisyon han sarakyan para sa serbisyo publiko. Haluyo hinigin kumpirmar liwat ang LTFRB nga nakikipagsumpayan ng operator para han paghatag in bulig medikal ngan pinansyal ha mga nahibangan ha pamilyahan mga namatay. Ginsiguro naman ni Mrs. Elcato itikang han Passenger Accident Management and Insurance Agency kon PAMI nga prioridad nira ang madagmit nga pagproseso ang passenger insurance claims para han nga tanan nga biktima. Ini nga pita din subayhan direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hapaggiya ni Department of Transportation Secretary Attorney Giovanni Lopez ngan LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II para mas taluwas nga transportasyon habugos nga rehiyon. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Probinsya sa Northern Samar makakabenepisyo sa national programs nga magpapadagmit sa pagtindog sa mga classrooms. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas, report. Balita sa Northern Samar. Makakabenepisyo ang Northern Samar sa nationwide program sa gobyerno nga magpapadagmit sa pagtindog sa mga bag-o nga classrooms. Nagperma si Governor Harris Ungchuan sa Memorandum of Agreement kaupod ang Department of Education para sa pagpatuman sa proyekto sa probinsya. Parte ini san plano nga magtindog san porluminos 4,000 nga mga classroom sa bugos nga nasod gamit ang pondo tikang sa 2026 national budget. Sa ilarom san kasarabutan tutudlokon sa DepEd ang mga prioridad nga eskwelahan samtang makikipagborobligay ang mga lokal nga gobyerno sa konstruksyon ug maintenance sa mga pasilidad. Katuyuanan san programa nga dagmit nga mabaton ang kakulangan sa mga classrooms ug matagan ang mga estudyante nga nortehanon sa mas luwas ug mas maupay nga lugar sa pag-aram. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang pang kalambuan, Eastern Visayas State University kunavso mibisita sa Southern Leyte State University kunas sa Lasio alang sa benchmarking. Para sa kompletong detalye, anong report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas, report. Ang Eastern Visayas State University mipahigay ng benchmarking visit sa Southern Leyte State University baguhay pa lamang. Kiningalakang kabahin sa tingwa sa EBSU nga mapaligo ng ilang mga estratehiya alang sa pagpalambo sa universidad subay sa mga global standards sa pag-atiman sa kalikupan. Ang delegasyon sa EBSU gipanguluhan ni Dr. Annalyn Espanyo, ang Vice President for Students, Internationalization of External Affairs.
Mainiton silang giabi-abi ni SLSU University President Dr. Jude Duarte sa usa ka courtesy call amoy nagsilbing formal nga pagsugod sa mga kalihukan. Ang mga pagbisita nakatutok sa pagkat-on sa mga best practices sa SLSU kalabot sa UI Green Metric World University Rankings. Ang SLSU na ila nga ehemplo sa rehiyon human kini makuha ang rank 1 sa Eastern Visayas, rank 6 sa Tibok Pilipinas ug rank 348 sa Tibok Kalibutan sa 2025 UI Green Metric Rankings. Atol sa benchmarking, gipresenta sa SLSU ang ilang mga framework sa pagdumala, infrastruktura nga eco-friendly ug kamayinungdanon sa partisipasyon sa komunidad aron nga makabot ang sustainability goals. Gawas sa diskusyon, bibisita usab ang delegasyon sa SLSU Tomas Opus Campus aron nga makita mismo ang mga pasilidad ug pamaagi nga gipatuman sa universidad nga nakatabang sa ilang taas nga ranking. Kini nga mga inisyatibo nagsuporta usab sa National University Resilience and Climate Action Framework sa EBSU. Ang mga nakatunan gikan sa SLSU gilauman nga mamahimong giyad sa EBSU sa ilang umaabot nga strategic planning alang sa mas lunhaw o lig-on nga universidad. Balita gikan sa EBSU ug sa SLSU para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report, Sir Roel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Glody, oray na. Alright, so may dapakita ka barangay 5 minutos pagsa magalas sa 9. At balik kita nga diha Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan na iliher hi board member Cristel Yadaw na Eastern Samar nga maging regional chairperson na Lady Local Registrators League of the Philippines ko na 4L para iniha Eastern Visayas. Durante na 4L Regional Assembly and election sa ginbuhat Habay Hotel, Hamandawi City, Cebu, tikang Pebrero 9 tubtob 11. Mas ginparigunpahan Eastern Samar na presensyahan panrehiyon nga organisasyon na mapili liwat hira board member Yvette Bandoy Gaylon nga na San Julian Sangguniang Bayan member Bernadette Asio kumo mga miyembro na 4L Eastern Visayas Board of Directors. Nagkatitirok ang mga lady legislators tikang magkalain-lain nga probinsya rehiyon para pumili hanira bag-o nga mga opisyal pinaagihin formal nga pagbutos. Formal naman ay ginhatag ni Eastern Samar Vice Governor Maricar Sison Gutisan ang pamumuno kan board member Yadaw nga nagsisimbolo hantuhay nga pagbalhin ngan padayon nga pagpadalagan han liderato nga pinangungunahan na kababayin-an ha Eastern Visayas. Nagpasalamat hi board member Yadaw han pagtapon niya ginhatag ha iya haniyang mga igkasi magbabalaod nga nagsaad nga padayon nagpapatuman ang kolaborasyon inklusibo ngan gender responsive nga mga programa halukal nga pagdumara habugos nga rehiyon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Sa ton oras nga 3 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 9 sa aga. Bueno, Ati Pen, Kuya Aljon, Kuya Glody, dinhin na nagtatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaron Havilon, ako ang nakaupod Charmaine Perito Balvas, na nakaupod natin sa Master Control si Engineer Jovan Cardenas. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ati Pen, Ati Charmaine, Kuya Glody, mausab kadto ang mga balita nga nahikay sa Tibok Pwersa sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Sogod para sa karon nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas adlaw nga Huwebes, Pebrero 12, tuig 2026. Sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa ito nakauban sa Master Control Kuya Rito Cabales ug ingon man ang atong mga interns gikan sa Southern Leyte State University ug ang atong mga work immersion students gikan sa Sugod National High School. Mga higala, kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Sa Macau sa pa, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ug mao kadtong atong partisipasyon sa DYDC FM 104.7 ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas ug hangtod sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon. Alright, so da mga salamat Glody Kayunda na DYDC FM, RP Calbayog, DYOG Charmaine Perito Balves.
PIA Southern Leyte, Sir Bong Pidalino, thank you. RP Sogod, Aljon Malot, damo nga salamat. Ngan syempre thank you nga dan ato na mga ka-live stream, Jeremy Ubalde, Ate Emma Aclau Alvarez, Janet Isplago Dunisa, thank you. Melanie Katubay, Jennifer Golmatico, Pakito Sabungan ngan iba pa. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Hatran sa meter. Sugad man na ato nagiyan nagkabakyang di Master Control, Engineer Alcuina Baldonido, News Contributor Daisy Belizar, inihi Ate Pen na pumida ngan utro kami nang ngingimbitar para buwas nga adlaw Friday na. Di nila ato na taramdan, Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa bagong